ng mga tao. Oo, Yun ang- extension no, katulad nito. Kasi pag No? hindi ka marunong gumamit ng utak mo, walang mangyayari dyan sa Tama, AI na yan. exactly. Iyon ang practical merger, no? Hindi tayo nawawala, hindi tayo, kumbaga, papalitan. Lumalawak lang yung capability natin tulad nito. Mm. O meron bang ganitong programa? Tell me. No, mahirapan Tayo lang. sila. At ito nakakainis sa ito Mm. Ito, sabihin ko na sa inyo, nasa Radyo Pilipinas tayo. DepEd. Meron kayong AI and Skill Summit. Abay, ba't di nyo kami in-invite man lang dyan para ma-document namin yung programa nyo? At kaibigan ko pa naman yung organizer, si Yusek, di ba? Nako. Si Dex. Mukhang hindi naman tayo importante sa kanila. Tayo lang naman ang AI, the only AI radio show and TV show sa buong nakailang season mundo. lang naman tayo. Episode 41 lang naman tayo. Season, ano ba tayo? 4 na. O, di ba? Ito kayo dyan, mawawala kami, hindi. Pag napalitan na kayo, sorry kayo, di ba? Correct. Kami, kahit mawala tayo dito sa Radyo Pilipinas, nasa iba't ibang radio station, nasa makalat D8 tayo. TV na tayo. Correct. O nasa Minsan yan. iba't ibang stasyon na rin tayo kasi this is, kumbaga, syndicated program to, ibig sabihin, pwedeng i-ere. Dahil pag-aari naman ng Creative Voices to. No? At syempre, ito ay advocacy natin. Correct. Volunteer po kami dito, hindi po kami binabayaran. Tama. Anyway, again, hindi tayo mawawala. Lumalawak yung capability Kailangan natin. natin. Pero, kailangan may control, no? AI can help you think faster. Pero ikaw pa rin ang dapat mag-isip ng mas malalim. AI can also give suggestions. Pero ikaw pa rin ang magdidesisyon. AI can draft. Pero ikaw pa rin ang maglalagay ng meaning. And it can analyze. Pero ikaw pa rin magdadala ng wisdom, syempre. Correct. So, hindi yan yung AI will replace your mind. Mas tama sigurong sabihin natin na AI will support my mind if I know how to use it. Diba? Exactly. Yes. At doon papasok ang AI literacy. Itong kulang na kulang sa DepEd Naku again. po. Alam nyo na pag-iiwanan na kayo. Hindi pwedeng gamit lang ng gamit eh. Hindi, dapat marunong kang magtanong, marunong kang mag-verify, marunong kang magbigay context, marunong kang magsabi ng kung malito, o marunong kang maglagay ng sariling judgment. Kung hindi, magiging dependent ka at hindi magiging, hindi merging ang tawag doon. No? Ang tawag doon, pagsuko. Sumuko ka na, parang, daming bata ngayon, bobo na. Bakit? Inaasa na lang sa AI lahat eh. Correct. Walang ang tawag doon ay critical thinking. Ayan, yan ang diba? nawawala eh. Kaya, Voice Master, ito ang kailangang marinig ng marami. Kung hindi ka matututo ng AI, ano ang practical risk dito? Diretso tayo, syempre. Hindi ka basta papalitan ng AI. Mas malamang, maungusan ka ng taong marunong gumamit Yun ng talaga. AI. Tayo, Oo. naungusan na natin silang lahat. Lalo na yung mga voice talent dyan na nagmamagaling. Di ba? Tayo, kaya natin mag-create ngayon ng iba't ibang boses. Hindi na nga natin kailangan ng maraming Diba? boses eh. Pwede tayo mag-boses babae. Hindi na natin kailangan mag-iba ng boses. At ngayon yung mga AI tools ngayon ng mga video, mas magaling pa umarte sa artista. Correct. Lang yan. Hindi pa nagre-reklamo. Basta At gagawin hindi pa niya. mukhang pera. Halimbawa, di ba? Ito meron tayo halimbawa din yan. Yung mga naungusan. May dalawang teacher. Okay. Abay, pareha silang magaling. Pero yung isa, marunong gumamit ng AI. Para gumawa ng lesson outline, yung quiz, activities, rubrics, no? Yung mga simplified explanation. Abay, mas makakatipid siya ng oras, syempre. Siyempre. Mas makakapag-focus siya dun sa estudyante kaysa sa taong hindi marunong Totoo naman mag-AI. yun. So, hindi ibig sabihin, mas magaling siya bilang tao. Pero, syempre, meron siyang advantage dahil ginagamit niya yung tools. Exactly. Tama yan. At eto may kwento pa ako. Dalawang negosyante. Yung isa, Okay. mano-mano lahat. Manual. Yung isa, gumagamit ng AI sa captions, customer replies, sa costing, promo ideas, at syempre yung mga, yung mga AI, chatbots, yan, at content plan. Bay, sino ang mas mabilis mag-adapt? Diba? Tapos, may dalawang writers, yung isa, blank page palagi, yung isa, gumagamit ng AI para mag-outline, mag-research, mag-edit, at mag-refine. Bay, sino mas productive? At ito, may dalawang voice artist, yung isa, galit lang sa AI. Yung isa nag-aaral ng AI voice ethics, gumagawa ng demos, inaayos ang profile, pinag-aaralan ng market at pinoprotektahan ng voice rights.
Eh, sino mas may handa? Madali lang yata sagot dyan, no? Pero ang point kasi dito, hindi tayo dapat maging alipin ng AI, di ba? Ang point ay gamitin ang AI para hindi ka maiwan. Exactly again, and AI ay hindi magic tulad mo. Ako lang yun. Oo, siya lang ang magic, ang AI, voice of magic. Pero, syempre may advantage siya. At sa panahon ngayon, ang hindi marunong gumamit ng advantage, mahirapan makipagsabayan. Di ba? Kaya, ang sagot ay hindi panic! Ay. Kundi, training. Hindi denial, kundi preparation. Ayan. Hindi reklamo, kundi strategy. Di ba? Gawin nating practical, no? May nakikinig ngayon, o kayo. Sabihin natin may teacher dyan, nanay, estudyante, o negosyante, o empleyado. Yeah. Sasabihin niya, Voice of Magic, Mac, Voice Master. Hindi kasi ako techie eh. Yeah. So, paano ba talaga magsisimula Abay, dito sa simple AI na? lang yan. Una, kausapin mo ang AI sa wikang komportable ka. Pwedeng Tagalog, pwedeng Taglish, pwedeng English, pwedeng French, Bisaya. Pwede mo sabihin, explain mo sa akin ang AI sa simpleng Tagalog. O yan. Bigyan mo ako ng idea para sa maliit kong negosyo. Ipaliwanag mo sa akin ang lesson na ito para sa anak ko. O yan. Gawan mo ako ng caption para sa product ko. Ayan. At bigyan mo ako ng sample script para sa video ko. O kaya, turuan mo akong gumawa ng simple budget. Hindi mo kailangan ng perfect na prompt eh. Ang importante, syempre magsimula ka lang. Yun lang eh. Correct. Kaya ako ang practical tip ko dyan, huwag gawing one shot. Di ba? Ibig sabihin, huwag isang tanong, tapos na. Kausapin mo, kailangan mong intindihin din yung kasi two-way yan eh. Kasi kung malabo ang sagot, sabihin mo, pwede mo sabihin na, simplify. Diba? Or can you give me more examples? Lagyan mo ng example. Gawin mo pangmasa para maintindihan ko. Gawin mong pang Filipino setting para lang maintindihan ng AI. O di kaya sabihin mo, pwede mo bang gawing mas maikli para maintindihan ko? Tama, yung ginagawa nga natin ganun eh. Pinapasimple natin para mas maintindihan nyo. At AI works better kapag marunong kang makipag-usap. Parang tao din, di ba? Correct. Nililigawan mo, malabo ka kausap, sagutin ka ba niya? At kapag vague ang tanong mo, vague ang sagot, syempre. Kapag malinaw ang context mo, mas kapaki-pakinabang ang magiging output, syempre. Pero kailangan sabihin natin ito lagi. I-check ang sagot. Verify tama. dapat, di ba? Yes, marami kasing hallucination din ng AI. AI can be wrong, AI can be mali. Minsan confident pa kahit mali. Parang may kaibigan ako dyan, napaka-confident kahit mali-mali. Kaya huwag basta copy-paste lang. Mag-fact checks din kayo, mag-compare. Siyempre, gamitin mo rin yung common sense. Dami kasi Pagiging tao mo gamitin mo. hindi kasi common ng common sense, no? At huwag maglagay ng private information. Example, yung mga password nyo, mag-ingat kayo dyan, bank details, yung mga private na kontrata, syempre personal data, at ito, mga confidential na mga files ng kliyente. Huwag basta-basta yan ilagay sa AI, nako. Tama yan. At syempre, yung AI literacy includes safety yan, hindi lang creativity. No? Voice Master, puntahan natin yung mga teachers, importante kasi sila yung nasa front line. Paano dapat tingnan ng teacher yung AI? Abay, napakasimple. Dapat tignan nila to bilang hindi bilang kalaban, no? Dapat hindi rin basta pinababayaan. AI is AI in education needs guidance. Ito yung problema. Yung DepEd kasi wala namang nagtuturo dun sa magtuturo eh. Kaya hirap din. Para sa mga teachers, malaking tulong ang AI sa repetitive work. Siyempre, yung mga lesson ideas, quiz drafts, activity suggestions, yung rubrics, no? Yung mga simplified explanation, localized examples. Pero yung teacher pa rin yung teacher. Siyempre, hindi kayang makita ng AI ang batang tahimik pero nahihirapan. Wala siyang tinatawag na empathy, sympathy, or yung kailangan may sense of kumbaga humanity, no? Compassion. Yan. Pero hindi nito ramdam ang estudyanteng pumapasok din na gutom no? Correct.
hindi nito kayang palitan ng encouragement, yung motivation ng isang Oo, teacher, no? oo. Hindi na pwede ba AI to Kaya mo yan. motivate mo ako. Ganun. Kaya ang goal ay teacher plus AI. Yes. Hindi AI instead of teacher. Tama Diba? nga naman yun. At sa, syempre, students din. Kailangan malinaw yung rules ng paggamit, no? Kailan ba pwedeng gamitin ang AI? Kailan naman siya bawal? Mm. At kailan dapat i-disclose? Mm. At paano natin gamitin to for learning instead of yung parang pinapadali mo na lang. Oh, Minsan kaya nga, cheating hindi mo na nga eh. napansin, daming mga naging cum laude nga. Ang dami. Kasi nag-chat GPT lahat yan eh. Yun lang. Tama, di ba? Hindi natin mapipigilan ng students na gumamit kasi ng AI. Mm. Pero pwede natin silang turuan gumamit ng tama, Mm. no? Kung gagamitin nila na para maintindihan ng lessons, edi that's Yun. good. Pero kung gagamitin nila para mandaya, ay mali yan. Sila yun. Oo. Dapat tutor ang AI, hindi tagagawa ng assignment. Di ba? Maraming ganyan. At dito ako papasok, Voice Master. Oo. Para sa mga business owners, lalo na yung MSMEs, malaking bagay ang AI, sigurado. Kasi dati, kapag maliit ang negosyo mo, wala kang marketing team, di ba? Wala kang copywriter, walang designer, maraming wala kang kasama dyan, strategies lalo. At ngayon, kahit yung mga basic lang na AI tools, pwede na sila makapagsimula dun. O sige, bigyan mo sila ng example. Mac. Kunwari, yung mga food businesses, di ba? Pwede kang magpagawa ng menu description. Siyempre, lagyan mo ng data, anong ibig sabihin nun. Parang food rescue. Di ba? Dapat naiintindihan yan. Yeah. Tsaka, di mo naman kailangan ikaw lahat gagawa. Or sa online selling, di ba? Kung kailangan mong gumawa ng caption para dun sa target audience mo, kayang-kaya na dito. Tama. At